Nag-shutdown pala automatic. Sa isang bahagi ng South Cotabato ay may nakatagong paraiso. Biniyayaan ng mga makapigil hiningang tanawin. At ng isang lawa na nagbibigay buhay sa mga taga rito. Ito ang Lake Cebu, na tahanan ng mga katutubong Tiboli. Bumiyahe kami sa baku-bakong daan na 30 minuto mula sa bayan para makarating sa Sitio Tibong sa Barangay Lamdalag. Sinalubong kami ng masiglang pag-indak ng mga kababaihan. Madalsibol ang tawag dito. Ito ang sayaw ng mga nagdidigawan noon. Nagpakitang gilas kahit mga bata. Ramdam namin na rito, buhay ang kanilang mayamang kultura. Matapos ang kanilang mainit na pagsalubong sa amin, ipinamalas naman nila ang galing nila sa paghahabi ng tinala. Bago pa man daw dumating ang mga Kastila, ay marunong nang maghabi ang kanilang mga ninuno. Very Philippine yan, hindi lang galing sa ibang bansa yan. Nag-develop ng mga taga Lake Cebu. Kasi nga, yung buhay sa lake, syempre, alam niyo naman mga nakatira sa paligid ng lake, they become very, very creative. Dahil sa tabi-tabi sila sa lake, nakakapalitan ng mga bagong ideas. Tanging mga Tiboli lang ang naghahabi ng tinala. Sagrado ito para sa kanila. Iba't ibang hiwaga daw ang bumabalot dito. Ang abaca fiber na siyang pangunahing material sa paggawa ng tinalak ay pinaniniwalaan nilang nakatira ang espiritu ni Fudalul. Bawal na bawal tapakan ang tinalak. Puti, itim at pula ang mga kulay ng hibla na kalimitan nilang ginagamit. Ang tatlong kulay na ito ang pinaniniwalaan nilang destinasyon ng mga yumaong mahal sa buhay. Bawal ding sumiping sa kanilang asawa ang mga naghahabi hanggang matapos daw nila ang buong tinalak. Inaabot ng 3 hanggang 4 na buwan ang paggawa nito. Kahit maraming dalang paniniwala ang paghahabi ng tinalak, 25 estudyante ang aming naabutan sa Weaving Center na gusto pa ding matuto. Ito ay tinayo noong 1999 ang kinikilala nilang master weaver na silang Dulay. 6 na taon pa lang daw silang Dulay nang turuan siyang maghabi ng kanyang ina. Nahirapan man noong una, naging bihasa rin siya dahil araw-araw niya itong ginagawa. Nang maglaon, nagsimula na siyang magturo sa kanyang mga kamag-anak na babae. Laan kalawin, kalaan mo ang dito. Tobong duwata. 73 taong gulang na ngayon si Lola Lang. Noong 1 taon ay kinailangan na niyang tumigil sa paghahabi. Labo na ka tuha. Son habo, son yung kasyanti. Wada alak kom sinu kayo. Pero hindi ito naging hadlang para maipagpatuloy niya ang pagtuturo sa kanyang mga kababayan. Sa kanyang mga panaginip din, nagmumula ang mga disenyo ng mga hinahabing tinalak. Kanambat ni sa mong lahat ko, man lang gadawin. Tungko, ya kapulong taha maluwi doon. Doon sila taong makbatak. Sakta nam to kanoon, manam angat na maubabad ni. To siya kamaan. Kaya naman, dream weavers ang bansag sa kanila ng mga tagalabas. Dahil sa napanatili ang pagkasagrado at mabusising proseso ng paghabi ng tinalak, kinilala silang Dulay bilang manlilikha ng bayan ng National Commission for Culture and the Arts noong 1998. Silang Dulay, ang gaganda ng gawa niya kasi bukod sa
very, very fine, no? Malinis, no? Masinop yung pagkagagawa niya. Ang premyong natanggap mula rito ang siya niyang ginamit para mapalaganap ang sini ng paghahabi ng tinala. Ani buang kelawi tadus. Yung kunan buang kelawi tadus na dek yung kumnga hurung demala. Sawang ko na walang bulong hahag, na walang bayo kung kunak mo sa kuwi. Ayon kay Lam, ang apo na si Noemi ang susunod sa kanyang yapak bilang master weaver at magpapatuloy ng pagtuturo ng paghabi ng tinala. 10 taong pa lang daw ito nang tinuruan niyang maghabi. Nagtatala kami sa bekay, kinahayo dah na ko di utalakan ang hidudulekan sa gulit do. Mga wadamala do yung talakan na apag tengono. Kailaan sila kan kaum ganakan sa tulang belem, ani tengonom, sila kam sa la tengonom do. Malaki ang utang na loob ni Noemi sa kanyang lola dahil napag-aaral niya ang kanyang 2 anak sa itinurong kabuhayan sa kanya. Dabang salamat to bebeso nga. Tanggabakan tamalak tao. Sa tuwa beso. Yun, ano? Salamat to baluatang gabak tamalak tao. Ang magagarang tinalak ay naibebenta ng 500 hanggang 800 piso kada metro kapag dito binili sa Cotabato. Pero pagdating sa Maynila, ay halos doble na raw ang presyo nito. Sibulon, ba Amerika, ba Hawaii, mawala dito. Hanggat may mga katulad nilang dulay na hindi naging hadlang ang katandaan, ay patuloy pa rin sa pagbabahagi ng kanyang nalalaman. Kahit kami ay umalis sa Lake Cebu, nabitbit ang pag-asa na magpapatuloy ang tradisyon ng paghabi ng tinala. Sa aming pagbabalik, kilalanin ang nag-iisang Metal Crafts Gamaba Awardee ng NCCA. Nakakatuwa na ang survivor po ay nasa gym.